iglesyang ito, bilang tayo po ay isang mananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Kaya muli po sa sinuman na mayroon pong pag-testimony, sa sinumang nais magpasalamat sa Panginoon, i-ready po ninyo at next, kayo po ay magsasabi sa akin at kayo po ay bibigyan ng pribileyo na magpasalamat sa ating Panginoon. Inulit ko po, welcome po ang bawat sa atin. Tayo po nagpapasalamat sa Panginoon na muli niya tayong binigyan ng lakas, binigyan ng hininga at buhay, at nararapat lamang na sa araw na ito, siya ay ating patuloy na parangalan at pasalamatan bilang ating Diyos na buhay. So, papasalamat tayo dahil tumigil po yung ulan na kung saan ay nakarating tayo dito na hindi tayo mababasa. Salamat na sa Panginoon, ulan lang dito sa atin. Amen. Kung sa ibang lugar, sila ay tinutupok ng apoy. Kaya salamat sa Panginoon, ulan lang yung dinadanas natin. Hindi tayo pinaparanas ng Panginoon ng apoy kasi mahal tayo ng Panginoon. Amen ba? Amen. Do you believe na mahal tayo ng Diyos? Amen. At yan ang katotohanan kung bakit tayo ay dumaranas lang ng ganitong mga pagkakataon. Inuulan, kakaranas ng mga iba't ibang mga pisikal na sakit na naramdaman, pero praise the Lord pa rin dahil hindi tayo pinahayaang malugmok sa karamdaman. Bagkus tayo ay tinutulungan ng Panginoon na mabuhay na may kalakasan at siya'y ating mapaglingkuran. So, sa nakaraan po natin pag-uusap, napag-usapan natin ang tipan ng Diyos sa ating pong buhay. Na ang tipan ng Diyos na ito ay naglalaman ng kanyang dakilang pag-ibig sa atin, naglalaman ng kanyang mga pangako, naglalaman ng kanyang binayaran para tayo ay kanyang maging isang nobya o maging isang katawan o maging isang kabilang sa mga mananampalataya. So napag-aralan po natin ang pangako ng Diyos na babalik po siya matapos na ipaghanda tayo ng makikirhan sa langit. At katuparan nito ay sa rapture, na kung saan siya po ay babalik hanggang sa impapawid para tayo ay sunduin. Na sa paraan na bubuhayin yung mga namatay at bibigyan ng katawang panlangit para makarating sa langit. At tayo naman na buhay ay papalitan ng katawang panlangit, babaguhin, para naman tayo ay makasama ng mga binuhay na sasalubong sa Panginoon sa impapawid. So magkakaroon po ng tawag ito, selebrasyon sa langit, kasama ang libu-libong mananampalataya mula sa panahon ng bagong tipan hanggang sa dumating ang oras na tayo ay sunduin. So alam natin na pagdating natin doon sa langit, tayo ay magdiriwang sa pagtatagpong iyon na for the first time ay makakasama natin ang mukhaan, makapiling natin ang mukhaan ng personal ang ating Panginoong Kristo na ating sinasamba. Sa langit ay matatamo natin ang gantimpala sa ating mga pagpapagal, paglilingkod sa Panginoon. Natanggap tayo ng mga korona na yun po ay tinatanggap ng bawat mananampalataya. Kagaya ng mga atleta, sila po ay lumalahok sa paligsahan at matapos ang paligsahan, sila ay tatanggap ng gantimpala. So may ranking yan. First, second, third.
At sa bawat corona ay nakalagay doon ang ranking o rangko ng isang mananampalataya. At pagkatapos po natin iyon, babalik ang Panginoon sa mundong ito para sa bansang Israel. Kasama tayo doon para magharing muli sa buong mundo sa loob ng 1,000 years. At napakapalad po natin dahil hindi na po tayo magiging kagaya ng mga taong mortal na paghaharian at muling pangungunahan ng ating Panginoong Kristo. Kundi tayo po'y kasama niyang bababa sa mundo ito para makasama ng Panginoon na pangunahan ang mundong ito sa gobyerno ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, tatapusin ko muna po doon. Babalikan naman po natin ang pangako ng Diyos sa bansang Israel. Dito po sa ating pong pagsisimula sa pagtalakay sa mga pangako ng Diyos sa bansang Israel, na kung saan babalik po siya sa bansang Israel upang matupad ang prophecy na ang bansang ito ay mayroon pang nalalabing taon para sa kanila para matupad na po ang paghahari ni Kristo sa buong mundo. Ang mga panahon na yan ay mayroon pong mga magaganap na ito naman po ang nasasaad sa Mateo chapter 24 at Mateo chapter 25. Mga propesya at instruksyon ng Panginoon na dapat gawin ng bansang Israel at mga instruksyon na dapat nilang gawin sa kapighatiang iyon na mararanasan ng bansang ito at ng buong daigdig. Simulan po natin ang pagbasa sa Mateo chapter 24 verse 2, 1 and 2 hanggang verse 1 and 2. At tignan po natin naman ang pangako ng Diyos o propesya ng Diyos sa bansang ito. So hindi pa po tayo kasali dyan kasi we are Gentile at kasali po dyan ay ang mga Jewish. Yan po yung kausap ni Jesus Christ. Mateo chapter 24 verse 1 hanggang verse 2. Lumabas si Jesus sa templo, paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Verse 2. Sinabi niya sa kanila, nakikita ba ninyo ang mga gusaling iyan? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng isa pang bato. Lahat ay iguguho. Habang kausap ng Panginoon ang kanyang mga alagad, tinanong niya kung dito po tinanong niya ang kanyang mga alagad at ang pinag-uusapan ay ang tungkol sa templo. Yung templo po na yon ay naitayo pa noong panahon ng ating ng kanilang mga ninuno sa pamuno ni Ezra, ni Zerubbabel at ni Propeta Haggai. Kung babasahin natin, maging si Lucas ay ganito rin ang sinasabi at si Marcos. Pero mas mabilis, punta na po tayo kay Lucas chapter 21 verse 5 and 6. Siya lang din po ang tinutukoy. Sa Lucas 21 verse 5 hanggang verse 6 ay ganito rin ang sinasabi. May ilang tao namang nag-uusap tungkol sa templo. Pinag-usapan nila ang naglalakihan at naggagandang bato ginamit dito at ang mga palamuting inandog ng mga tao. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, darating ang panahon
na ang lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho at walang matitirang magkapatong na mga bato. Ito po ay propesya, hula ng ating Jesucristo sa magaganap at mangyayari sa templo ng Diyos sa Israel. So kung titignan po natin, ano ba yung mangyayari na sinasabi ng Panginoon sa bansang ito o sa Israel, sa templo ng Diyos? Ito po ay ang propesya ng Panginoon tungkol sa pagkasira at pagkawasak ng ikalawang templo ng Diyos sa Jerusalem. Na sinabi ko kanina sa inyo na itong templong ito ay itinayo pa nung panahon ng lumang tipan sa pagbabalik ng mga Israel mula sa Babylonia. Ay itinayo nila ito sa pangunguna nila Ezra, Zerubbabel at maging si Propeta Haggai. Kung mababasa natin sa Ezra chapter 2 verse 68, chapter 6 verse 8 and verse 14, at mababasa rin natin kay Ezra sa chapter 7 verse 16. So hindi natin basahin, nais ko lamang po ipaliwanag ang tinutukoy ni Jesus Christ na templo na mawawasak ay ang ikalawang templo na itinayo pa nila Ezra, ni Nehemiah at Zerubbabel sa pangunguna rin ng propeta na si Haggai. Na kung titignan po natin, ito rin pong templo na ito ay nagisnan ng ating Panginoong Kristo nang siya'y ipanganak. Ang templong ito ay nakatayo na at doon din siya inandog ni Maria at ni Jose. At sa templo din iyan, diyan din po siya nangaral sa mga tao tungkol sa paghahari ng Diyos. At makikita po natin na ang templong iyan ay pangalawa na. Dahil ang unang templo sa Jerusalem ay itinayo ni Haring Solomon, anak ni David. Ngunit ito ay winasak at sinira nung sinalakay sila ni Haring Nabucodonosor. Sila'y dinalang bihag sa Babylonia. Matapos po ang pagkabihag sa Babylonia, bumalik po sila muli sa Jerusalem at itinayo yung bakod o yung muog ng Israel kasama na ang templong ito. Na ito ang dahilan na sila ay pinalalahanan ni Propeta Haggai na matapos may tayo ang muog ng Jerusalem, muog ng Israel, matapos na sila po ay nakapagsaka na, maganda ng kanilang ani, pinabayaan nila ang templo ng Diyos na sira-sira. Kaya si Haggai ay nagsabi na natutuwa kayo sa inyong inaani, sa inyong kalagayan. Pero ang bahay ng Diyos ay butas-butas o sira-sira. Kaya sabi niya, di ba niyo napansin na mag-ani man kayo na mag-ani, pero ang ani ninyo ay parang nilalagay sa buslo na butas, na parang katapos ng ani, dayami ang natitira at parang inagos lang ng tubig o naglahong bula ang kanilang kinikita. Dahil sa yung para sa Panginoon na dapat sanang ibigay nila para may paayos yung templo ay hindi nila ginawa. Pero dahil kay Propeta Haggai, ang mga Israel ay muling nagsumigla na ibigay ang kanilang ikapo para itayo muli o ayusin muli ang templong ito. Ito yung second temple na naitayo sa Jerusalem. Na ito naman po ang sinasabi ng ating Jesucristo na walang matitirang bato na nakapatong sa kapwa bato. Kaya sabi ni Jesus Christ, gibain niyo ang templong ito at itatayo ko sa ikatlong araw. Sabi ng mga Hudyo, 100 taon o taon
na itinayo ang templong ito, tapos ikaw, itatayo mo lang sa ikatlong araw. So hindi na unawaan ng mga Hudyo ang tinutukoy ni Jesus na templo. Ang templong tinutukoy niya ay ang kanyang sarili, while ang tinutukoy naman ng Israel ay ang ikalawang templo na itinayo sa lumang tipan. Na ito po ang sabi ng Biblia, matapos po na ang ating Panginoong Kristo po ay ipako nila sa krus. After na siya'y mamatay at muling mabuhay, pag-akyat niya sa langit, lumipas po ang 40 years. Pagkatapos po na si Jesus ay mamatay, ang mga hukbong Romano sa pangunguna ni General Titus ay sumalakay sa Israel at binihag nila o winasak nila ang Jerusalem at sinira ang templong ito. Kaya mula po nung taong 70 AD, nasira ang templong ito, nawasak ang Jerusalem, at ang mga Israel ay nagkalat-kalat sa buong mundo. Mula 70 AD hanggang taong 1948. So umabot po ng halos 2,000 years na walang bansang Israel dahil sila po ay nagkalat-kalat sa buong daigdig matapos ang Second World War II. So makikita po natin mga magulang at mga kapatid na napakatindi po ang nangyari sa bansang ito. Dahil po sinabi na ng Panginoon na walang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Well, bakit kaya hinais ng Diyos, niloob ng Diyos na masira yung templo at magapi o malipol yung mga Israel? Pero ang kagandahan, maraming Israel na tumakas at that time, marami pa ng Israel na nakapunta sa ating bansa. Nagkalat-kalat po sila. At makikita po natin na napakabigat po ang pangyayaring ito. Kung ating titignan, ano ba talaga ang rason ng Diyos bakit siya nagpropisaya ng ganon sa bansang Israel? Why ang Diyos ay mapagmahal? Well, ang Diyos mahal niya ang bansang Israel. Ano bang rason bakit ganyan ang nangyari? Na ito naman ay sinagot ng Panginoong Hesus sa aklat ng Lucas chapter 19 verse 41 hanggang 44. Basahin natin para magkaroon po tayo ng totoong rason bakit niloob ng Diyos na masira ang ikalawang templong ito at nagkalat-kalat ang mga Hudyo pagkatapos ng Second World War II sa buong daigdig mula 70 AD hanggang 1948 at muli silang nabuo 1948 hanggang sa ngayon. So basahin natin ang Lucas chapter 19. Lucas chapter 19 verse 41. Okay po. Kung sino makakita, Ate Pema, pakimasa mo. Ganito po ang sinasabi, nang malapit na siya sa Jerusalem at natatanam na niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makakapagdulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit ito'y lingid ngayon sa iyong paningin. Darating ang mga araw na magkakampo sa paligid mo ang iyong mga kaaway. Palilibutan ka nila at gigipitin sa kabi-kabila. Wawasakin ka nila at lilipulin ang lahat ng iyong mamamayan.
wala silang iiwang magkapatong na bato sapagkat hindi mo pinansin ang pagdalaw sa iyo ng Diyos. Hallelujah. Oh, hallelujah. Praise God. Salamat sa Diyos. Narito kayo, pinansinin niyo ang Diyos sa inyong buhay. Amen. Ang pinakarason ng Panginoon, dumating siya sa bansang Israel, nagkatawan tao siya, ng layunin niya para sila ay iligtas. Amen? Pero anong ginawa ng bansang Israel? Anong ipinamukha nila sa anak ng Diyos? Anong ipinamukha nila kay Jesus Christ? Anong ipinamukha nila sa Diyos Ama na nagsugo sa kanyang anak? Kung basahin natin ulit, baliwanag na sinasabi dito ni Jesus Christ. Ano sinabi niya? Darating ang mga araw na magkakampo sa paligid mo ang iyong mga kaaway. Palilibutan ka nila at gigipitin sa magkabi-kabila. Wawasakin ka nila at lilipulin ang lahat mong mamamayan. Wala silang iiwanang magkapatong na bato sapagkat hindi mo pinansin ang pagdalaw sa iyo ng Diyos. Hello mga magulang at mga kapatid, ang hindi pagpansin, ang hindi pagtrato at pagkilala, pagtanggap sa bugtong na anak ng Diyos na dumating sa bansang Israel, ang siyang dahilan ng Diyos na niloob niya na mawasak at masira ang ikalawang templo na itinayong pa sa nung panahon ng Lumang Tipan kasama ang mga mamamayan ng bansang Israel. Ganun po kabigat, ganun po katindi ang nangyayari sa bansang ito dahil lamang sa rejection na nangyari kay Jesus Christ. Hindi nila pinansin, hindi nila tinanggap na Panginoon at tagapagligtas dahil naghihintay pa sila ng ibang Mesyas. Naghihintay pa sila ng susunod na Mesyas. Hindi nila tinangkilik si Jesus Christ. At isa pa sa pinakamalupit na ginawa ng bansang ito, hindi na nila tinanggap, hindi pinansin, hindi nirespeto, ipinako pa nila sa krus. Hello mga magulang at mga kapatid, yan po ang rason ng ating Panginoong Kristo ba't nga niloob na mawasak at magkalat-kalat sa buong daigdig ang mga mamayang Hudyo. Subalit, kahit ganun na lamang ang puot ng Diyos sa bansang ito, niloob pa rin ng Diyos ng bansang ito ay nabuo mula taong 1948 hanggang sa panahon ito, buo muli ang bansang Israel. At isa ang Pilipinas na bumoto para maging isang bansang muli ang mga Hudyo Israel. Sa mga pagkakataong ito, mga magulang at mga kapatid, ito'y propesya. Nangyari na sa bansang Israel noong mga panahong ito, 70 AD. At ito po hanggang ngayon ay wala pa rin silang third temple. Bagamat maraming simbahan po doon sa Israel, simbahan ng mga kagaya natin at simbahan din ng mga Muslim, pero ang ikatlong templo ng Israel ay hindi pa naitatayo. Ito'y itatayo pa lamang. Kaya kung sisimba ang mga Hudyo, doon sila sa mga pader-pader, nakatayo-tayo at sumasamba kay Yahweh. Subalit sa mga nanampalataya na kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, mayroon na po sila mga kagaya nitong simbahan na doon po sila sumasamba kay Jesus Christ
bilang Panginoon at tagapagligtas. Pero yung Hudyo na nanatili sa relihiyon ng Judaism, ay wala pa rin silang templo. Naroon pa rin sila tatayo-tayo sa mga pader-pader at tumatawag kay Yahweh. Mga magulang at mga kapatid, bakit ko po inalalabas ito para maunawaan po natin na mula 1780 hanggang 1948, ang mabuting balita na dala-dala ng Panginoon Kristo sa bansang ito ay nireject nila, at ang nakinabang ay tayong mga Gentile, hindi Hudyo. Nagkaroon po ng pagkakataon na ibaling ng Diyos sa mga hintil ang mabuting balita. Ano ang mabuting balita? Na ang mga hintil ay maliligtas sa magitan ng pananampalataya sa kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. While ang kaligtasan sa Israel ay pagsunod sa kautusan at pag-alay ng mga hayop o tupa o kordero taon-taon para sila ay mapatawad sa kanilang kasalanan sa loob ng 1 taon. While tayo po ay hindi na po kailangan mag-alay ng tupa taon-taon para lang mapatawad ang ating kasalanan, kundi ang kamatayan ni Kristo sa krus, ang kanyang dugo na umagos sa krus ay sapat na tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan forevermore. Hindi na taon-taon pang walang hanggang kapatawaran. Amen? Kaya nga po nagpapasalamat tayo dahil ito po ay hindi na kailangan ang pagtupad sa kautusan. Ang manampalataya ka kay Kristo na yung kanyang ginawa sa cross ay sapat na para mapatawad ka forevermore, ay sapat na yon para mapatawad ka. Ang manampalataya ka kay Kristo ay maliligtas ka sa impyerno forever kung ito'y buong puso po natin tatanggapin si Jesus Christ na ating tagapagligtas, ating Panginoon. Na kung saan, kung babasahin natin muli ang pahayag ng ating apostol, si Apostol Pablo, mababasa natin sa Roma chapter 11, na tayo po ang nakinabang ng husto sa kaligtasan na dala ng Panginoon sa mga Hudyo. Basahin natin po ang Roma chapter 11 verse 25 at verse 28. And Roma chapter 11 verse 25, mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng Israel ay isang bahagi lamang hanggang sa mabuo ang takdang bilang ng lahat ng mga hintil na lalapit sa Diyos. So yung sinasabi po dito, pansamantala lamang ang pagmamatigas ng Israel. At sa pansamantalang iyon ay umabot ng from 70 hanggang sa ngayon 2025 na, ay umabot po yan ng ganyang katagal. Almost 2,000 years, mahigit na 2,000 years na pinakikinabangan po ng mga Gentile ang kaligtasan ito na dala-dala ng ating Panginoon Kristo sa magitan ng biyaya at habag ng Diyos, ay naligtas ang mga hintil sa pamagitan lamang ng pananampalataya sa kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Roma chapter 11 verse 28, dahil tinanggihan ng mga Israelita
ang mabuting balita, sila'y naging kaaway ng Diyos. At ngayon, kayong mga hintil ang nakinabang. Ngunit dahil sa sila ang mga hinirang ng Diyos, sila'y mahal pa rin niya alang-alang sa kanilang mga ninuno. So makikita po natin dito na dahil tinanggihan ng mga Hudyo si Jesus Christ, ipinako nila sa cross, tayong mga hintil, naging kaaway sila ng Diyos, ngunit tayo naman ang nakinabang doon sa biyaya ng Diyos na pagliligtas sa atin. Ngunit matatapos po ang biyayang iyan. Matatapos po ang kaligtasan sa biyaya ng Diyos sa magitan ng pananampalataya sa Kanya pagdating ng rapture. Dahil sasalubong ang lahat ng mananampalataya kay Jesus Christ sa himpapawid na ang katawan na natin ay katawang panlangit. Lahat sasalubong sa Kanya ang may iwan, ang mga unbeliever, hindi mananampalataya kay Jesus Christ. So ang Mateo 24:25 ay mangyayari na once na nandun na po tayo, matutupad na po ang Mateo chapter 24 and 25. Bilang ito ay paghahanda sa kapighatiang daranasin ng mga maiiwan. At ang kaligtasan po dyan ay ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Dahil sa mga Hudyo, ang kaligtasan ay sa paggawa at pagsunod sa kautusan. Pagdating po sa Great Tribulation, ang kaligtasan naman ay manatiling tapat na walang tatak sa noo o sa kamay ng siksik-sik. Maaring ikaw ay mapaslang ng mga panahon na yon dahil pipilitin kang papamarkahan ni Antichrist para ikay mabuhay na lahat ng gusto mong bilhin ay mabibili, pero ang kaluluwa mo ay ibininta mo na kay Antichrist. Ngunit ang kaligtasan doon, walang marka sa noo, walang marka sa kamay na siksik-sik. Kahit magutom o mamatay sa gutom, mamatay sa tabak, mamatay sa pugot, ang kaligtasan ang manatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Sa pagkakataon pong ito, mga magulang at mga kapatid, ang sino man makikita po natin sa mga pahayag na ito ni Jesus Christ, napaka-delikado po sa panahon ito ang hindi pinapansin si Jesus Christ. Yung mga hindi naniniwala kay Jesus Christ, yung hindi tinatanggap si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Dahil ngayon ang panahon na ang kaligtasan ay sa biyaya at habag ng Diyos by grace through faith in Jesus Christ. Ngunit kapag lumampas na ito, naiwan na ang hindi mananampalataya, yan po magaganap at patuloy na mangyayari na ang kaligtasan ay by performance. Yung base sa iyong performance, base sa iyong gawa, maliligtas. At napakahirap po yun dahil sa panahon na yon, si Antichrist ay magpapasimula ng digmaan sa mundong ito. Magkakaroon ng, tatalakayan po natin sa masunod, ng matinding digmaan, matinding kahirapan, matinding lindol. Makikita po natin sa Matthew chapter 24. At sa ating pong pagpapatuloy, ang nais ko lamang po makita natin, ang Diyos po ay Diyos na mapagmahal,
Tinatawagan niya ang mga tao, maging ang mga lungsod, mga bansa sa buong mundo na magsisi, tumalikod sa kasalanan at manampalataya sa kanyang bugtong na anak. Dahil ito ang nais ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao at malaman ang katotohanan. Ayon sa 1 Timothy chapter 2, verse 4. Ang katunayan, ang katotohanan ay ayaw ng Diyos na mapahamak ang sinumang tao. Gusto ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas, ngunit kailangan magsisi sa kasalanan at manampalataya sa Diyos. Ayon po sa 2 Pedro chapter 3 verse 9 na kapag ang tao ayaw magsisi at manalig sa Diyos, darating ang Panginoong Hesus bilang hukom at parurusahan ang bansa, ang mga bayan, ang mga tao na ayaw manampalataya sa Kanya. O ating pong titignan, kagaya po ng nangyari po sa Sodoma at Gomora. Ipinangako ng Diyos kay Abraham na ililigtas niya ang Sodoma at Gomora kung mayroon 10 na magsisisi sa kasalanan o magtitiwala, manunumbalik sa Diyos. Sa Genesis chapter 18 verse 20 hanggang 33, mababasa po natin na sinabi ng Diyos kay Abraham yung kanyang gagawin na ang Sodoma at Gomora ay pauulanan niya ng apoy at asupre dahil ang lahat ng tao doon ay walang pagsisisi sa kasalanan o walang takot sa Diyos, walang pakialam sa Diyos, no pansin sila sa Diyos. Nabubuhay sila para lamang sa kanilang sarili at ang sinusunod ay ang sariling kapakanan at sarili lamang ang iniintindi. Hindi man nila maparangalan ang Diyos, hindi man nila mapansin ang Diyos. Pinapasalamatan nila yung kanilang kapwa, pero yung Diyos hindi nila mapasalamatan. Itinataas nila yung ibang tao, pero hindi nila maitaas ang Diyos. Yun po yung sitwasyon sa Sodoma at Gomora. At ang pinakamahirap, ayaw nilang magsisi. Ang ibig sabihin, ayaw nilang magbago. Ang gusto nila, yung gusto na nilang gawin, na hindi naman yon ang layunin ng Diyos na sila'y likhain. Kundi tayo nilikha ng Diyos na maging kawangis ng Diyos sa Kanyang pagiging matuwid, sa Kanyang pagiging ilaw, pagiging banal. Kung titignan po natin, kawangis ang nais ng Diyos, maging kawangis niya at sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. So dito po, mapapansin natin na dahil walang nakita ang Diyos na kahit 10 man lang na Kristiyano doon, noon hindi pa Kristiyano ang tawag. Sa panahon na yon ay kagaya ni Abraham, wala pang batas, pananampalataya pa rin ang ginagamit para maligtas ang tao. Pero lahat sa Sodoma at Gomora, walang mananampalataya sa Diyos at walang namumuhay sa pagiging matuwid, maliban lang si Abraham. At nakita po natin, nagpadala ang Diyos ng apoy at asupre at buong syudad ng Sodoma at Gomora ay natupok dahil halos walang umabot na 10 matuwid na tao. Mayroong natitira, isang pamilya, si Lot at ang kanyang asawa, ang 2 nilang anak. Pero napahamak pa ang kanyang asawa dahil lumingon sa natutupok na syudad ng Sodoma at Gomora. While ang utos ay pagsunod
ang batas ay pagsunod sa sinasabi ng Diyos. Kung titignan po natin, buong lungsod ng Sodoma ay ginunaw ng Diyos. Bakit? Dahil wala namang matuwid. Si Lot lamang. Kaya si Lot lamang ang pinatakas ng Diyos. Pumunta sa kabundukan kasama ang dalawa niyang anak. Siya lang ang natira na ligtas. Pero buong tao sa syudad, inulan ng apoy at asupre, natupok sila pati mga bahay nila. Yun po ang nais ko ipakita na kahit mahal ng Diyos ang mga tao sa panahon ng Israel, ay sinabi na niya, dahil hindi niyo ako pinansin para iligtas ko kayo, ganito ang mangyayari. Kahit isang bato na nakatungtong sa kapwa bato sa templong ito ay iguguho. At maliwanag yung sinabi niya na pukubkubin kami-kabilaan, sila ay pupuksain. Ang pasalamat, mayroon pa rin mga Israel na nakatakas na silang nagkalat-kalat sa buong daigdig. Ngayon po, makikita po natin na isa pong katotohanan ang bansang Ninive, ang lungsod ng Ninive. Sukdulan ang kanilang kasamaan. Sukdulan ang kanilang ginagawang kapalpakan. Pero bakit sila ay iniligtas ng Diyos? Masasamang tao ang nasa Ninive, pero iniligtas sila ng Diyos. Anong dahilan? Dahil nung si Propeta Jonas ay pumunta doon, inutusan ng Diyos, sinabi ng Diyos na mula ngayon hanggang sa ganitong araw, kung hindi kayo magsisisi sa inyong kasalanan, gugunawin ng Diyos ang iyong lungsod. Narinig ng hari, narinig ng mga mamayan sa Ninive. Ang ginawa ng hari mula sa kanya, inutos niya sa kanya mga kagawad, sa kanya mga tauhan na sabihin sa buong Ninive na magsuot ng sako at bilang pagpapakita na sila'y nagsisisi sa kanilang ginawang kasamaan at sila'y naniniwala sa Diyos, naniniwala sa sinabi ni Jonas. Kaya iniligtas sila ng Diyos, pinatawad sila ng Diyos at hindi na itinuloy ng Diyos ang pagwasak sa lugar o sa lungsod ng Ninive. So ano po pinag-uusapan po natin dito? Once na kahit kasama mong tao, kung ikay magsisisi at manampalataya ka sa Diyos, patatawarin ka ng Diyos, ililigtas ka ng Diyos. Amen! Kaya dito po natin makikita ang kagandahang loob ng Diyos sa atin. Bilang Gentile, hindi man tayo Diyo, kung tayo po'y manampalataya kay Kristo, kahit sabihin natin hindi tayo perfecto, ay patatawarin tayo ng Diyos at ililigtas tayo sa darating na kapamakan. Amen? Mabuti ang Diyos. Tandaan po natin, kailanman ay hindi naghangad ng Diyos ng ating kapamakan kung tayo lamang ay susunod at maniniwala at sasampalataya sa Kanyang ipinapahayag. At sa panahon natin ito, tanging ang kaligtasan natin ay si Jesus Christ. Amen? Ang manalig at manampalataya sa Kanyang kamatayon sa krus ay sapat na para tayo matubos, sapat na para tayo mapatawad at maging matuwid sa paningin ng Diyos at tayo maliligtas sa darating na puot ng Diyos. Amen? Hallelujah! Purihin ang Diyos! Amen! Malaki ang ating pag-asa. Manatili tayo sa pananampalataya kay Jesus Christ. O atin pong babasahin ang sabi ni Apostol Pablo, ang Diyos ay hindi maaring dayain ni numan. Kung ano ang itinanim ng tao, kung ano ang itinanim ng isang lungsod, ng isang bansa, ay siya rin ang kanyang aanihin. Kung tinatanggihan ng tao ng isang lungsod, ng isang bansa,
si Jesus Christ na ating Panginoon at tagapagligtas, ganoon din ang kanyang aanihin. Kaya sa oras kong ito, mga magulang at mga kapatid, kumusta ang pagtrato natin kay Jesus Christ? Talaga bang totoong tinatanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas? Amen! Palakpakan ang Diyos! Kasama tayo sa mga taong babalikan ni Jesus Christ. Kaya magpakatibay tayo at magpakatatag. Dahil kung ngayon minamahal mo ang Diyos, asahan mo ang pagmamahal mo sa Diyos, mamahalin ka ng Diyos! Amen! Hallelujah! Pag pinagtiwalaan mo siya, inilagak mo sa Kanya ang buhay mo, makakaasa ka. Ang buhay na walang hanggan ay makakamtan mo. Makakamtan natin. Amen? Dahil iyan ang aanihin natin. Ang ating pinaglingkuran si Jesus Christ, tatamuhin din natin ang paglilingkod na igagawad ni Jesus Christ. Ayon po sa pag-aanin sa pagbaba ng Panginoong Hesus sa mundong ito at maghari ng 1,000 years kasama ang mga mananampalataya base sa kanilang korona, nakalagay doon ang kanilang ranking o rangko sa panunungkulan. Na wala pa rin pinag-iba kagaya ngayon, mayroong senador, mayroong gobernador, mayroong mayor, may kagawad, may kapitan. Yan ang magiging itsura ng mga mananampalatayang kasamang maraptur at bababa kasama ni Jesus Christ para maghari sa mundong ito sa loob ng 1,000 years. At pagkatapos ng 1,000 years, muli pakakawalan sa Satanas para mandaya sa buong mundo at makikipagdigma uli sa ating Panginoong Kristo. Ngunit si Satanas at si Antichrist at ang false prophet ay ikukulong o ilalagay sa final judgment sa walang hanggang impyerno kasama ang kanya mga followers. Then yan po magaganap po yung bagong langit at bagong lupa kasama si Jesus Christ at ng mga mananampalataya, maging ang mga naligtas sa panahon ng kapigatian at naligtas sa panahon ng kanyang paghahari sa loob ng 1,000 years. Kasama rin po dito ang mga naligtas mula kay Adan hanggang sa panahon ni Jesus Christ. So mga magulang at mga kapatid, nais ko pong iwan sa ating lahat. Ayon sa ating pag-aaral, sinabi ni Pablo, kung walang pagsisisi at walang pananampalataya kay Kristo, mamamatay ang tao at mapapahamak sa impyerno. Kaya nais ko pong ipaunawa sa ating lahat na ang ating pong ibinabahagi, ang sabi ni Pablo, 2 Corinthians chapter 6 verse 2, ang sabi niya, ngayon na po ang tamang panahon. Amen? Na tayo po ay manumbalik sa Diyos. At kung tayo Kristiyano na, ngayon na ang panahon na lalo natin paigtingin at pag-ibayuin ang ating relasyon kay Jesus Christ. Lalo pa natin buuin at pagtatagin yung ating fellowship kay Jesus Christ. Amen? Mayroon po kasing mananampalataya kay Kristo, pero sira yung kanilang fellowship. Parang mag-ama, yung tatay, yung anak niya, ang relasyon nila, isang pamilya. Pero dahil hindi sila magkasundo, sira yung kanilang fellowship. Tayo po bilang Kristiyano, huwag nating hayaang masira yung relasyon natin kay Jesus Christ, yung fellowship natin kay Jesus Christ. Na ngayon, dahil nakilala natin siya,
lalo pa natin pag-ibayuhin yung ating fellowship kay Jesus Christ. Kung noon, kada linggo lang kayo magtagpo ng iyong ama, ngayon naman, sinasuggest ko, araw-araw kausapin natin yung ating ama. Amen? Kung noon, kada linggo lang tayo mananalangin, kada linggo lang tayo sasamba sa ating Diyos, gawin natin daily, araw-araw. Amen? Tayo'y sumasamba, nakikipag-usap sa ating Diyos Ama. Walang iba kundi si Jesus Christ. Sabi nga po sa Facebook, sa Los Angeles, halos buong lungsod ay natutupok ng apoy. Pero may post po doon na isang bahay. Natupok na po yung paligid, pero yung bahay na yon hindi natupok. Imposible naman nila. Nasunog na yung kabila, nasunog lahat. Yun lang yung bahay na yun ang dinasunog. Tapos nag-testimony yung may-ari, I am a Christian. Sinasabi niya, I am a Christian. Hello, hindi siya nahiyang sabihin, Christian siya. Follower ni Jesus Christ. Mananampalataya kay Jesus Christ. Amen? May ginagawang himala ang Diyos. Dahil sa kanyang pagmamahal sa mga anak niya, sa kanyang mga mananampalataya sa kanya, maging sa mga peligro na kalagayan, ang Diyos nagliligtas. Amen? Maalala ko lamang po, kung di ko alam kung totoo ito, isang pagtitipon ng mga sikat na tao sa Los Angeles na yan, halos nagpasalamat sila sa kanilang mga kapwa-tao, sa mga tumulong sa kanila, sa mga tao na nagawa ng mabuti sa kanila. Nabanggit nila ang pinasalamatan yung mga ordinaryong tao at pinasalamatan sino-sino mga tao. Pero ang masaklap sa lahat ng tao yon nagsikat sa mundong ito ay hindi man lang nabanggit ang magpasalamat sa Diyos. At dahil po dyan, hindi maunawaan kung paano nagkaroon ng matinding sunog sa lugar na yan. Hindi maalaman kung paano nagsimula ang matinding sunog na hindi maapula-apula. At halos matupok na ang buong syudad na hindi mapatay-patay ng mga bumbero kahit na magtulong-tulong pa sila. Well, ito ba ay aksidente lang? O dahil hindi nila kinilala ang Diyos, dahil sa nangyari din sa Israel, na dumating na si Jesus Christ sa kanila, pero nireject. Kaya sinabi ni Jesus Christ, walang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa-bato. Sa templong ito, iguguho. At hindi lang templo ang iginuho, buong syudad ng Jerusalem at maging ang mga Hudyo ay kanya-kanyang takas at naging estranghero sa iba't ibang lugar matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. At salamat dahil sa ngayon ay isa na silang bansang muli. Sa atin bilang Kristiyano, kung yung Israel ay hindi kinonsinti ng Diyos, yung hindi nila pagtanggap sa Kanya, lalo na kaya tayo na hindi Israel. Kaya mahalaga sa atin bilang Pilipino ang patuloy na manampalataya kay Kristo, patuloy na magmahal kay Kristo, patuloy na paglingkuran ang Panginoon. Yan ang kaligtasan ay pananampalataya sa Kanyang ginawa sa krus. Hindi na natin kailangan pa mag-alay ng kordero, hindi na natin kailangan pang tuparin ang kautusan ng lumang tipan. Mahalaga na yung tayo may relasyon kay Kristo. Amen? Pero pag ibayuhin naman natin ang ating fellowship, ang ating pagmamahal, ay ipakita kahit sa ating mga gawa. Amen! Praise God! At sa aking pagtatapos, nais ko pong iwan sa ating lahat, lagi nating kalilimutan, huwag tayong maging no pansin sa Panginoon. Amen! Iyan ang isa sa
delikadong ginagawa ng tao. Dumating na nga si Kristo, ang hinahanap pa ay ibang Kristo. Dumating na ang Panginoon, ang katawan tao na siya na sana ang ating sambahin sa kanyang dakilang ngalan. Pero anong ginagawa ng tao? Ang sinasamba, ang kanyang larawan, ang kanyang dibulto. At ito ang masaklap sa Panginoon. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan sa kanyang pangalan. Pero buong mundo, lalo sa ating bansang Pilipinas, sa halip na si Jesus Christ ang sampalatayanan at panaligan at paglingkuran, binagayway, binandila sa ating bansa si Black Nazareno. At nakakalungkot na isipin. Kaya sa ating pong bansa, ito po ang isang ipanalangin natin na sana po ang ating buong bansa ay tunay na magkaroon ng tamang pananaw kay Jesus Christ. Nang sasambahin natin, hindi ang kanyang larawan, hindi ang kanyang anino, ang kanyang pangalan. Sasambahin natin siya, hindi sa nakikita o naramdaman, sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Yan po ang nais kong makita. Ang huwag natin tularan ang kanyang pagpapasakit sa krus. Ang sampalatayanan mo lamang, kanyang kamatayan ay sapat na para tayo ay mapatawad at maligtas. At patunayan natin sa ating paglilingkod na tayo ay mananampalataya. Kaya sabi ko palagi, suklian natin ang kabutihan ng Diyos sa atin ng kabutihan. Yaman kung anong itinanim mo, aanihin mo. Yan po ang pamantayan ni Apostol Pablo at pamantayan ng Diyos. Kung kikilanin mo si Jesus, kikilalan ka ni Jesus. Amen? Kung mananatili ka sa Panginoon Jesus, mananatili siya sa atin. Amen? Kung tinatanggap natin siya pagkapagligtas, ililigtas tayo sa puot ng Diyos. Amen? Amen? Walang pangalan si Jesus Christ. Hallelujah! Kung siya'y ating pinararangalan, pagdating ng takdang panahon, pararangalan niya tayo. Amen? Kaya ngayon, sa aking pagtatapos, huwag na tayong isnabero sa Panginoon. Dahil sa panahon ito, non-Christian, unbeliever, ito po ay mapanganib. Kapag sinabing unbeliever, non-Christian, matindi po yan. Sa totohanan, Jewish Christian, Gentile Christian, mananampalataya kay Jesus Christ. Ang mapanganib, yung false Christian. Sinasabi niyang Kristiyano siya, pero mali ang pananaw kay Jesus Christ. Ang pagsamba niya kay Kristo ay hindi sa kanyang pangalan at hindi sa kanyang espiritu at katotohanan. Ang nais lang niya kay Jesus Christ, healing. Ang gusto lang nila kay Kristo ay kagalingan. Ayaw nilang sambahin sa espiritu at katotohanan. Ang gusto lang nila, himala. Pero pag walang himala, wala na. Kaya mahilig sila sa himala. Pero sabi ni Jesus Christ, darating ang mga antikristo gagamit ng himala at maraming madadaya na kahit ang kanyang anino ay maghihimala, na maging ang kanyang ribulto ay maghihimala. Pero mga magulat, mga kapatid, huwag natin sayangin ang napakagandang plano ng Diyos sa atin. Sapat na ang tayo manatili na si Kristo ang ating Panginoon at tagapagligtas. At ipagpatuloy ang ating kaugnayan sa Kanya sa magitan ng ating patuloy na pagsamba at pagpupuri sa Kanyang dakilang pangalan. Nawa, mga magulat at kapatid, naintindihan po natin, mahalaga tayo sa Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon. Amen?
Nililiwanag ko lamang na sa panahon natin ngayon, samantalahin natin dahil ang kaligtasan libre. Amen? Manampalataya tayo kay Kristo na namatay sa krus para matubos tayo at maging libre ang ating kaligtasan. Tayo po'y tumayo. Patuloy natin ialay sa Panginoon ang ating pagkilala. Patuloy natin ihandog sa Panginoon ang ating pagtanggap at pagmamahal na willing tayong anumang kalagayan sa buhay, anumang sitwasyon sa buhay, ay hindi pa tayo manghihinayang sa panahon at oras buhay na ginagawa natin at inaalay sa Panginoon. Yamang ang magbibinipit ng lahat nating ginagawa ay walang iba kundi tayo. Ang nagbinipit sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay walang iba kundi tayong mga mananampalataya. Amen? Parang isang ama na nagtagumpay sa pakikipagbaka, nakamit niya ang tagumpay. At ang nakinabang ay ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa at pamilya. Ganon din ang ating Panginoon. Nagtagumpay na siya sa krus. Naroon na siya sa langit para maghanda ng ating titirhan. Ang kanyang natagumpay laban sa kamatayan, laban sa kanyang kaparakan. Tayo ang nagtagumpay. Tayo ang nakinabang. Ang kaligtasan na para sa sinuman ang nakinabang ay tayo bilang mananampalataya. Praise God! Hallelujah! Thank you, Jesus! Oh, we praise you, little God! Hallelujah! Yes, Jesus! Panginoon, maraming salamat sa tagumpay na iyong tinamo. At ang tagumpay na ito ay aming tinatamasa. Oh yes, Jesus. Yes, God.
sa iyo, tumangkilik sa iyo, at magbigay ng pansin na ikaw ay dumating sa mundo ito para tubusog kami sa kasalanan at iligtas kami sa kapalaran. Oh, salamat Diyos. Oh, salamat Panginoon. Oh, salamat. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Oh, praise God. Hallelujah. Oh, yes, God. Oh, yes, God. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my and praise His Lord God. So I yearn for you, long to see you move. Yes, God. Lord, I lift my hands before my King and praise. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and praise. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and praise. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and praise. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and praise. So I yearn for you, long to see you move. Jesus. Lord, I lift my hands before my King and praise. So I yearn for you, Yes, Jesus. long to see you move. Hallelujah. Lord, I lift my hands before my King and praise. So I yearn for you, long to see you Yes, move. Jesus. Lord, I lift my hands before my King and praise. So I yearn for you, Oh, long to see you move. yes, Jesus. Lord, I lift my hands before my King and praise. Yes, God. Hallelujah. Panginoon, muli, isang bagay ang nais ko namin ipaabot sa iyo, Ama. Narito kami, tinatanggap ka namin sa aming buhay. Tinatangkilik bilang aming Diyos, bilang aming Panginoon, bilang aming tagapagligtas. Naniniwala kami, Panginoon, na ang
ang kamatayan mo sa krus ay sapat para kami ay maligtas, para kami ay matubos at maging matuwid sa iyong harapan. Tinatanggap namin ang kaligtasan sa magitan ng iyong kamatayan sa krus. Tinatanggap namin ang kaligtasan na ito'y regalo mo sa amin. At narito kami para patuloy na ipahayag sa iyo ang aming pong pasasalamat sa iyong kagandahang loob. Pasalamat na mahalin ka namin. Minahal mo kami at mamahalin ka namin. Pasasalamat na sinubos mo kami at niligtas sa kapamakan, niligtas sa darating na buot ng Diyos. At ito, Panginoon, ang aming dalangin. Oh, Holy Spirit, patuloy kang manahan sa aming buhay. Banal na Espiritu, patuloy kang manghawig sa aming puso. Holy Spirit, come and heal us. Holy Spirit, para baguhin ang buhay. Baguhin ang aming isipan. Baguhin ang aming pag-isip. Oh, yes, Jesus. Hallelujah. Yes, Jesus. Holy Spirit, come and power just like ours. Patuloy na maranasan, dumaloy sa aming buhay, dumaloy sa iglesia ito, na patuloy kami mabuhay sa iyong biyaya, sa iyong kagandahang loob, maranasan, bawat panahon, sa iyo ang karangalan, sa iyo ang kaluwalhatian, Panginoon Jesus. Holy Spirit, strengthening ang aming relasyon sa iyo, palakasin mo at patatagin ang iglesia ito. Sa iyo ang karangalan, Panginoon. Sa iyo ang aming pasasalamat, maging ang aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Diyos ang magpasalamatan at